What's up, global citizens? Welcome back to Ang Init Best, ang podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinakamaiinit na issue sa ating lipunan, literal at figurative. I'm your host, Hazel Manzano. I'm John G. Reyes. And I'm Ortega Patricia. At ako naman si Franz Robin C. Maningding. Hello sa lahat. So guys, today we are tackling a very critical topic for our contemporary world class. Pinag-uusapan natin ang unti-unting nararamdaman nating lahat ngayon. Ang 2026 El Nino Phenomenon. Paano nga ba ito pinagbabago ang klima ng Pilipinas at ng buong mundo? Kapit ng maluwag. Dahil hihimayin natin ito ngayon. Simulan natin sa basic. Pag naririnig ng mga normal na tao ang El Nino, ang unang iniisip agad ay mainit o walang ulan. Pero scientifically speaking, Patricia, ano nga ba talaga ito? Ayan, hello, no? Dynamic question yan, Hazel. Para madaling maintindihan, ang El Nino ay isang natural climate pattern na nangyayari kapag nagkakaroon ng abnormal warming o pag-init ng sea surface. Sea surface temperature sa Central at Eastern Pacific Ocean. True. And because of that warming, nagbabago ang takbo ng hangin at atmospheric circulation ng buong mundo. Yan. Exactly. Kung ikukumpara natin sa normal weather, sa regular setup, ang mga trade winds ay umihip pa kanluran, no? Itinutulak ang malamig na tubig paitaas. Pero kapag may El Nino, humihina ang mga trade winds na ito. Kaya imbis na mapunta sa atin ang ulan, naiipon ang mainit na tubig sa Pacific. Ang kilalabasan, no, nakakaranas tayo ng Southern Asia, lalo na ang Pilipinas. Matinding tagtuyot matinding tag-init na nararanasan natin. Habang ang ibang parte ng mundo ay nakakaranas naman sila ng mga baha, ganyan. So, katulad ng South America, nakakaranas sila ng baha sa kanilang bansa. Grabe, no? So, parang nakabaliktad pala yung mundo. Pero bakit parang big deal sa mga science? 2026 event na ito. Di ba normal climate cycle na naman siya na bumabalik every few years? Good point, Kuya Franz, no? Monitor ito ng mga ating asensya tulad ng PAGASA, DENR, at World Meteorological Organization or WMO kasi nagkaka-compound ito sa global warming. Yan, Earth's baseline temperature are already higher now. No? Mas mataas na. Kaya itong 2026 El Nino ay pwedeng magdala ng extreme record-breaking temperature at mas matagal na tagtuyot kaysa sa mga nakaraang cycle. So basically po, no, mas matindi o sa mga naranasan ng mga ibang ilang taon pa, mas mainit ito. Magkakaroon ito ng world breaker. Magiging world breaker ito dahil sa init na dala niya na magkakaroon ng tagtuyot, maraming maubusan ng tubig, magkano ang kuryente. So yun, may talagang matinding pagdadaanan ito ng bansa natin. So heto na nga ang nakakatakot. Let's talk about the impacts. Paano ba ito direktang nakakaapekto sa buhay natin at sa ekonomiya? Ian, break it down for us. Okay. Let's look at three major sectors of base real data. Agriculture, resources, and health. Una, ang agriculture, syempre, pag walang ulan, yung mga lupa. Sabi ng mga reports ng Department of Agriculture, threaten ang rice and corn production natin. Ang mga magsasaka, ang unang tatabig dito, walang paumbog ng pananim, bakbak ang kita, at pwedeng magka-food shortage ang papatas ang presyo ng bili ng palengke. Inflation yun. Ako, totoo yan. At affected din yung mga ikalawang sector. Like for example, yung water resources. Pansinin nyo yung mga water level sa Angat Dam at saka iba pang major dams natin. Kapag bumabaha, critically, asahan mo, rotational water interruption sa Metro Manila at saka yung karating na lalawigan. Yung tipong kailangan mo pang magpuyat para lang mag-igib ng tubig. Grabe. Sakto, Franz.
Ang pangatlo natin hindi natin pwedeng kalimutan ay health. Ayon sa Department of Health at United Nations reports, ang extreme heat ay nagiging sanhi ng dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Plus, ang pagkulang malinis ng tubig tumataas ang kaso, waterborne diseases tulad ng diarrhea at skin disease, pati ang dengue at chikungunya, ang at din kasi nag-iimpakto ng mga tao tubig bukas container na nagiging breeding ground ng lamok. Grabe, chin reaction talaga siya, no? Apektado ang tiyan mo, apektado ang bulsa mo, pati ang katawan na may sakit. Ngayon, dalhin naman natin sa diskusyon dito mismo sa bansa natin. Kuya Franz, why is the Philippines uniquely vulnerable to this? Sa akin, Hazel, no, vulnerable ang Pilipinas dahil una nga sa lahat, highly dependent tayo sa agriculture. Yan, yung mga pananim natin, like yung palay, di ba? Tsaka umaasa lang tayo sa seasonal rainfall para lang sa irigasyon, sabi nga ng Pag-asa, archipelago tayo, kaya ramdam na ramdam natin ang pagbabago sa dagat at hangin. At tatulong kong ang sektor ng pinapakawawa bukod sa agriculture, affected din ang energy sector natin. Tandaan ninyo, we rely partly on hydroelectric power plants kung walang tubig sa mga dams. Kakroon tayo ng malawakang power outages or yung tinatawag natin red at yellow alerts sa kuryente habang tirik ang araw. Napakahirap niyan. Sobrang init na nga, wala pang electric fan, wala pang aircon dahil sa brownout. Talagang ramdam mo kung gaano kalala ang epekto ng El Nino sa araw-araw ng mga buhay ng mga Pilipino. Kaya malinaw na ang El Nino ay hindi simpleng mainit na panahon. Isa itong seryosong climate phenomenon na may direktang epekto sa pagkain, tubig, kalusugan, enerhiya at sa kabuhay ng milyon-milyong mga tao. Ayan, no. At dahil dyan, no, dito na din pumapasok yung mga kahalagahan ng pagiging inform at prepare sa mga ganitong sitwasyon talaga, no. Kailangan nating maging matibay, tsaka kailangan natin ng maraming information kung ano na bang nangyayari, kung gaano na ba kainit yung El Nino sa atin, no. Kailangan natin maging handa, no. Kailangan natin maging Girl Scout, Boy Scout ngayon dahil matinding paglalabanan nito ng bansa natin, no. May magagawa tayo para mabawasan natin ang epekto nito tulad ng yan, pagtitipid natin ng tubig at kuryente, pag-iwas natin, makakaiwas tayo sa sobrang init, sa mga ganong paghahanda, no? Pagkikisa natin sa mga programang pangkalikasan at yun, disaster preparedness. Yun. Basta may alam tayo, makakasurvive tayo. Totoo. At bilang mga mamamayan, mahalagang maunawan natin ang mga climate change at phenomenon tulad ng El Nino ay hindi lang issue ang scientists o gobyerno issue na ito ng bawat pamilya, bawat komunidad at kinabukasan natin lahat. So habang tumitindi ang init ng mundo, mas kailangan din nating palamigin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kaalaman, aksyon at malasakit sa kalikasan. And that's wrap up for today's episode of Ang Init Bes. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa 2026 El Nino at kung bakit mahalagang pag-usapan ito sa konteksto ng contemporary world. Sana nadagdagan ang ating mga kaalaman at tayo maging ready sa paparating na El Nino. Kaya if you enjoyed this episode, don't forget to share it to your family, to your classmate, to your friends, no? Para maging aware din sila, maging ready sila sa mga kung anong pwedeng mangyari sa ating bansa ngayon. Ito ang paalala sa mga panahon ng init, stay hydrated, stay alert, and stay informed. Ako, si Franz Robin C. Maningding. Ako si Ian Gandhi Reyes. Ako si Patricia Ortega Pes. At ako si Hazel Manzano. Maraming salamat sa pakikinig ng Ang Init Bes. Hanggang sa susunod na usapan, ingat, stay cool, at huwag kalimutang alagaan ang ating planeta. Bye everyone! Bye everyone! Bye! Stay hydrated. Good night.